Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ang wakas ng mga bulag na taga-akay at yung mga bulag namang nagpapaakay sa bulag, sa hukay. Bayaan na lang natin sila, yun ang sabi ni Kristo. Hindi natin kaya, kapatid, na lahat ng relihiyon ay pag-isahin. Isa pang bagay, kapatid, huwag kang magagalit sa akin, Pinasamasagot lang ko ng prangka. Alam mo kasi yung masamang gawa, ang gusto lang ginagawa ng tao yan sa madilim Itinatago sa paningin ng kapwa. Akala nila, kung na hindi nakikita ng kapwa, hindi naman nakikita ng Diyos. Sa Diyos, pareho lang naman yung dilim at liwanag Pero merong mga tao, ayaw talaga ng mabuti. Kaya mismo si Kristo hindi niya nga napag-isa Merong Saduseo, may Pariseo, may mga eskribas, hindi niya napag-isa lahat yun Siya na mismo ang nandito. Pinatay pa siya. Basahin natin ang Juan 1:11. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Naparito siya sa sariling kanya, sa mga Israelita, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya, itinakwil pa nga siya. Sino kaya ang papupuntahin mo pa sa mundo para mag-isa sa lahat ng tao? Yun na nga mismong anak ng Diyos ang pinapunta, hindi niya napag-isa lahat lalo ko nang hindi mapag-iisa, kapatid. O lalo nang hindi mapag-iisa ni Obama. O kita mo, kapatid, Yun lang isang bansa lang hindi mapag-isa Maski sa politika Sa atin iba yung nasyonalista, iba yung liberal, iba yung independente, iba naman yung bagong lipunan. Iba, kung ano-ano hindi nga mapag-isa kung si Kristo na nga hindi nagawang mapag-isa lahat-lahat yung mga tao dahil may dahilan kasi. Merong mga tao ayaw ng mabuti. Merong mga tao ayaw ng totoo, mas gusto ang kasinungalingan. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ng katotohanan, ang gusto kalikuan Nakahatulan ng Diyos yan pagdating ng paghukom. Kaya yung sinasabi mo't pangarap mo, alam mo kapatid, nung nag-uumpisa akong mangaral na Ebanghelyo, pangarap ko rin yun Pangarap ko rin yan. Pareho lang tayo, kapatid na Nelia. Sana ako lahat ng tao maging isa lahat-lahat. Maganda yun. Pagkaganda-ganda nun, pagkagaling-galing nun. Pero hanggang pangarap na lang yun. Alam mo kung bakit? Meron tao hindi makikipagkaisa Meron kasing tao ayaw ng mabuti. Mas gusto nila ang masama. Mas gusto nila ang kasinungalingan. Kaya yung pangarap mo, kapatid, ibaon mo na sa limot. Hindi mangyayari yun. Hanggang pagdating ni Kristo, hanggang sa pagdating ni Kristo, may mga taong madadat ng masasama. Pakinggan mo ang talinghaga o parabola ni Kristo. Ito ang ating mababasa sa Mateo 13:24. Sinaysay niya sa kanila ang ibang kalinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ang mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Papayagan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani.
At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, ipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin. Ipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ano nang talinghaga ni Kristo, kapatid tanim ng halimbawa ng trigo. Kami ang konti nang tumubo yung trigo, may mga pansiran damo. Minsan mataas pa nga yung pansiran damo kaysa sa trigo Kaya ang sabi ng mga manggagawa, Panginoon, gusto mo alisin na namin yung mga pansiran mo. Sabi ng Panginoon, huwag nyo alisin, baka pati yung trigo mabulot nyo, madamay, kasi makalapit lang Isang kaaway ang naglagay niya, yung mga pansiran damo. Biyaan nyo na lang hanggang sa panahon ng pag-aani. Sa pag-aani na lang natin paghiwalayin yung pansiran damo at saka yung trigo. Ano ibig sabihin ng talinghaga? Paliwanag ni Kristo ganito, 36. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. Sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ang mga ani ay ang mga anghel. Kita mo, kapatid, ang paliwanag ni Kristo, yung palang mga trigo, yun pala yung mga anak ng Diyos. Yun ang pansiran damo, yun ang mga anak ng demonyo. Yun ang pag-aani, yung katapusan ng sanlibutan. Ang mang-aani ang wika, mga anghel. Kaya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa panahon ng pag-aani, may mga pansirang damo. May mga taong masasama. Paano mo i-unite lahat ng tao? Meron taong masasama, ayaw sa mabuti. Kaya imposible yung pangarap mo. Ibaon mo sa limot at ibinaon ko na sa limot yung aking pangarap. Kapatid, ang magagawa na lang natin, ang maiipon yung mga sa Diyos, yung gusto ng mabuti. Pero masasama, pabayaan natin sila. Sabi ni Kristo, 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ang wakas ng mga bulag na taga-akay at yung mga bulag namang nagpapaakay sa bulag, sa hukay. Bayaan na lang natin sila. Yun ang sabi ni Kristo. Hindi natin kaya, kapatid, na lahat ng relihiyon ay pag-isahin. Isa pang bagay, kapatid, huwag kang magagalit sa akin, Pinasamasagot lang ko ng prangka, kapatid na Nelia. Sabi mo, di ba po tayong lahat, iisa lang naman Diyos ang sinasamba natin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. 4:8 ng Galacia. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Hindi mo nakikilala ang Diyos, nasa ilalim ka ng pagkaalipin ng hindi tunay na Diyos. Tingnan mo yung mga Budista. Hindi ba, bilyon ang Budista? Ano ba ang Diyos nila? Si Buddha. Mali. Hindi tunay na Diyos si Buddha. Tingnan mo, magtataka sa katangahan ng mga tao, Didiyosin mo si Buddha, tao rin yun, patay na. Alam mo ba kung ba't namatay si Buddha? Pakibasa mo nga yung Encyclopedia Britannica, Sis Luz. Opo, ito po yan. Encyclopedia Britannica 2005 edition. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ako naniniwala dun sa estatwa ni Buddha Yung estatwa ni Buddha, napakalaki ng tiyan Ayun, meron ba tayo nun? Pakita mo nga. Ayan, tinan mo, kapatid, yung Buddha, napakalaki ng tiyan. Ang takaw pala niyan. Biro mo pati yung nakakalaso na nakabuti kinain. Kaya siya namatay, nakakain siya nung nakakalasong kabuti.
Eh kung hindi ba naman matakaw yan, ba't ba naman pati nakakalasong kabuti ni Lamon? Patay siya tuloy. Ano nangyari? Yan nga yung Buddha na yan, ang sinasamba ng mga Hapon, mga Incheck. Pwede mo ba sabihin, lahat naman po tayo sinasamba natin isang Diyos lang. Hindi totoo. May sumasamba, ang paniwala nila si Buddha ang Diyos. Hindi totoong Diyos yung Buddha. May naniniwala kay Xing, yung mga tawag dito, Xing, ang pangalan ng mga Bombay, yung nagbibigay ng 5-6 sa Pilipinas. Meron diyang mga Bombay nagbibigay ng 5-6. Ang sinasamba, si Xing. Tao yun. Meron namang mga Bombay, ang sinasamba, daga. Pero mo, daga. Ang kanilang Diyos, daga. Pwede pa ba natin ipakita? Hahabang masyado no? Meron naman ang sinasamba si Bahala. Meron naman ang sinasamba si Maria. Meron sumasamba sa mga ribulto. Diyos ba yung mga yon? 17:29 ng gawa. Basahin natin. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi nga natin dapat isipin may pagka-Diyos doon sa bato, pila, ginto, kahoy, na inukit ng tao. Yung mga ribulto ng Katoliko, sinasamba nila yun Paano mo sasabihin ang sinasamba natin isang Diyos lang? Ang Katoliko sumasamba sa kahoy, bato, pila, ginto, styrofoam. Mali yun sabi ni Pablo Hindi natin dapat isiping ang pagka-Diyos ay gaya ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan ng tao. Huwag kayong magagalit mga Katoliko. Sumasamba ba kayo? Hindi. Lumuluhod nga kayo Nananalangin nga kayo dyan sa mga ribulto na yan Bawal ng Diyos yan. 5:7 ng Deuteronomio. Basahin natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng mga pupuot sa akin. Sabi ng Diyos huwag mo yuyukuran yung ginawang mga larawang inanyuan huwag kang yuyukod sa kanila. Naku, ang Katoliko naman hinahalikan pa, yuyukuran pa. Tingnan mo yung Kristo sa Quiapo, pudpud nga pa sa kapupunas Punas na hahalikan. Yung naunang nahumalik inuubo. Susunod na nakapilang hahalik, siguro nandidiri dun sa uubo, baka may TV, kakas kasi ng todo yon. Kaya ngayon yung kanyang paa, kakapiraso na yata dahil nakaskas ng kamang. Yan bawal po ng Diyos yan mga kababayan. Kinalulungkot kong sabihin ito, pero ito'y nasa Biblia at natutuwa ako kung makikinig kayo sa harap ng Diyos sa kanyang salita. Pero kung magagalit kayo, bahala na kayo. Total, di naman tayo magkamag-anak Pero kahit hindi tayo magkamag-anak, magalit kayo sa akin, narinig nyo yung totoo, malay nyo isang araw magising ang isip nyo na yan palang pinagsasamba ng Katolisismo ay mali ayon sa Biblia. Kahit sa Bibliang Katoliko nakasulat yan, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran sapagkat akong Diyos ay totoong mapanibuguin. Nasa pasyon din yan Naninibugo ang Diyos, sabi ng pasyon, tunay maghihinanakit ang Diyos na poong marikit, ginto pila kiyamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. O tamo, naghihinanakit ang Diyos poong marikit, siya ang gumawa ng ginto, siya ang gumawa ng pila, hindi sa'yo pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Sino ba yung si Baal? Diyos-Diyosan. Ribulto. Baal iniaala yung ginto at pila, kaya ang Diyos ang may bigay sa kanila noon. Ano sabi ng pasyon? Dapat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos
Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Sino lang ang luluhuran? Ang poong Diyos lamang, sabi ng pasyon. Ang Katoliko kung sino-sino niluluhuran eh. Kahoy, bato, luhod na luhod, pati kalendaryong galing sa Inchik. Nilagyan ng kwadro, nilagyan ng bulaklak, niluhuran na, nagnobena na rin. Sabi ng pasyon nyo yan ha, hindi ako may gawa niyan. Ang gumawa niyan si Padre Mariano Pilapil, kinopya sa Biblia. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman, ang poong Diyos lamang ang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Ba't ka lulod sa ribulto? Nakita mo kapatid na Nelia, yung sinasabi mo, iisa lang ang Diyos nating sinasamba, hindi totoo yun. Maraming mga Diyos-Diyusan at maraming mga hindi tunay na Diyos na sinasamba ng mga taong walang pagkakilala sa Biblia. Makinig ka ng doktrina, kapatid na Nelia. Nakikita ko sa iyong mukha ang pagnanasang makaalam ng totoo, sana samahan ka ng Panginoon. Ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na ang wika, isulat mo, mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, wika ng Espiritu, naway mamahinga sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat kasunod nila ang kanilang mga ginawa. Ayon, ang mga sa Diyos na taong naging dapat sa Diyos, nasa period ng pamamahinga, samantalang naghihintay ng paghuhukom. Saan sabi doon sa English, "Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." Ibig sabihin, ang patay nasa panahon ng pamamahinga. Ayaw naman ng Diyos na yung mga buhay, istorbuhin mo yung mga patay at kausapin mo. Although, masasabi mong meron silang consciousness, pero hindi pumapayag ang Diyos na kausapin ng mga buhay, yung mga patay. Ayun po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Maraming salamat po. So, yung ginawa po ni Kristo, na umakyat siya sa bundok ng Tabor, at kinausap niya si Moises at si Elijah sa harapan ng kanyang tatlong apostol, bakit po niya ginawa yun? Samantalang patay na si Moises at si Elijah. Hindi naman po kasi tao si Kristo eh. Hindi naman siya tao. Ang tao naman ang pinagbawalan makipag-usap sa patay eh. Kasi halimbawa, kakausapin mo yung patay na lola mo. Ano? Kung yung patay na lola mo, hindi naman totoong sasabihin. No? Halimbawa, lola mo, sinungaling, di naniniwala sa Diyos. Patay na, magsisinungaling pa rin yun eh. Kaya inililigtas ka ng Diyos dun sa mga kasinungalingan. Pero kung ang kakausap si Kristo, walang makakaloko sa Kanya. Hindi ba? Ganun po yung kapatid. Sige po, maraming salamat po. May last question na po ako. Hindi po kayo, sinabi nyo na hindi kayo naniniwala sa Blessed Trinity or Holy Trinity dahil wala yun sa Biblia. Tama po ba? Hindi po ganon. Yung ideya na sinasabi ng Katoliko, doon ako hindi naniniwala. Kasi wala sa Biblia yon. Ang sabi kasi, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, the faith of our fathers. Ano nakasulat dyan, Sis Luz? Ang nakasulat po dito sa Kabanata 1, ang pinagpalang Trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang, na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan.
Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Gusto kong kapatid na anyayahan ko ang iyong pansin, kapatid na Enrico, sa doktrina ng Iglesia Katolika na may isang Diyos na gumawa lahat ng bagay. Tapos sabi diyan, siya'y namamahala sa lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan by nature. Mali po yun eh. Hindi lahat ng bagay pinamamahalaan ng Diyos by nature. Maaari yung physical creation, pinamamahalaan niya by nature. Pero even unto physical creation, may iba siyang pamamahalang inilagay. Halimbawa, sa iglesyang nasa Biblia, hindi nature ang namamahala. Ang namamahala si Kristo at mga apostol. Yun po. Kaya yung pagkaka-define noong tinatawag na Blessed Trinity, meron ng agad na failure sa Biblia na sabihin, all creation is being ruled by God, by His providence, yung kanyang katalagahan, it will apply na para bang ang namamahala lahat yung katalagahan, yung hindi ganon. May iba't ibang pamamahala ang Diyos. May pamamahala siya sa mga anghel, may pamamahala siya sa nature, may pamamahala siya sa kanyang church. Iba-ibang pamamahala. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 12:5 ng unang Korinto. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Hindi sa isang paraan lang namamahala ang Diyos. Ang kapansin-pansin pa sa doktrina ng Trinidad, kan sabi, sa isang Diyos na ito may tatlong iba't ibang persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Doon po ako tutol, kapatid. Di naman ako tutol na may Ama, may Anak, at saka may Espiritu Santo. Nasa Biblia yun eh. Ang tutol ko lang, yung salitang Trinidad, wala sa Biblia. Invented yan eh, yung salitang Trinity. At saka yung thought ng Trinity, yung idea ng Trinity na nagsasabi na yung tatlo raw pantay-pantay, walang pagkakaungusan. Labag po sa Biblia kasi ang Ama hindi kapantay na perfectly equal to the Son. Ang sabi kasi dyan sa English, perfectly equal to each other. They are not perfectly equal to each other. Sabi nga ni Kristo sa 14:28 ng Juan, paroroon ako sa Ama sapagkat ang Ama'y lalong dakila kaysa akin. At hindi lang kaysa Kanya, lalo pang dakila kaysa lahat. Gis ng Juan, kapatid na Daniel, 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ang Ama ay dakila kaysa lahat, dakila kaysa Anak, dakila kaysa Espiritu. Kaya naisusugo ng Ama ang Espiritu, naisusugo ng Ama ang Anak. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na naisusugo ng Anak ang Ama o naisusugo ng Espiritu Santo ang Ama. So they are not perfectly equal. Bakit? On a principle of in spirit that the Lord Jesus Christ taught us, may isang prinsipyong espiritual na ipinakikilala si Kristo. 13:16 ng Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Pwede yung sinugo dakila kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede yung alipin pumantay sa kanyang Panginoon. In like manner, si Kristo hindi nakikipantay sa Ama para sabihin, they are perfectly equal. I am perfectly equal with my Father. No. Kasi ang sabi niya, my Father is greater than I. Yun po ang sabi niya. On that note, tutol po ako sa Trinity. Pero on the note that there is a Father, a Son, and the Holy Spirit, ay sinasampalatayanan ko po dahil nasa Biblia yon, kapatid. Pero yung paliwanag na sinasabing they are perfectly equal, mali po sa Biblia. They are not perfectly equal.
the Father is greater than all. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Doon po sa punto na yon, kapatid. Sana naunawaan nyo. Maraming salamat po, Ginoong Soriano. No? Huling last na ho ito, no? Tungkol din po sa Trinity. Sumasang-ayon din ho ako sa inyo na hindi sila pantay-pantay, ngunit lahat sila ay Diyos. Tama po ba? Pero hindi kasi lahat ng Diyos ay pantay-pantay. Kasi ang Ama po tinatawag na Diyos ng mga Diyos. Kaya ang pakilala ni Kristo kay Maria Magdalena, paparoon ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So hindi sila pantay. Kahit na sabihin pang Diyos sila pareho, hindi pa rin sila pantay. Bakit? Ang Ama ay Diyos ng mga Diyos. Basahin natin sa awit. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng awit, kapatid na Enrico. 136:2. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang Ama po tinatawag sa Biblia, God of Gods. Diyos ng mga Diyos. Diyos si Kristo. Diyos din ng Espiritu Santo. Okay lang. Pero may Diyos pa sila. Sabi nga ni Kristo, paparoon ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Yun po. Salamat po kapatid na Enrico Maniago. Diyan sa Pandakan, meron pa po tayo sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nandun si kapatid na Rick Erese at si kapatid na Lito Quezon. Go ahead, Ilocos, please. Sa kapatid niya, kapatid na Daniel, at narito po ang magtatanong. Ito po ang aking tanong. Ano po ang dapat gawin para makatanggap ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan to the past, present, and future? Salamat po. Maliwanag po sagot ng Biblia dyan, kapatid, dun sa 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang first step po ay sumampalataya tayo kay Kristo. Ang pagsampalataya natin kay Kristo, siya po ang magiging umpisang merit o magiging umpisang pakinabang. Ang pangunahing pakinabang ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay ang magkamit tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi kapatid, ang first na dahilan kaya sinugo si Kristo para mapatawad ang kasalanan ng tao. 1:21 ni Mateo. Pakibasa, kapatid na Daniel. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus o Yahshua sa Greek at saka sa Hebrew ay tagapagligtas ng kasalanan. Ililigtas niya sa kasalanan ang tao. Ang kaligtasan mag-uumpisa sa Hudyo, pakatapos ay sa Grego o sa mga ibang bansa. Basahin natin ang 1:16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Unay sa Hudyo, yung bayang Israel, at gayon din sa Grego o yung mga Gentiles labas ng Israel. Pagmagitan ng pananampalataya, maliligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pagkatapos po nun, kapatid, na maligtas ka sa kasalanan, magiging alipin ka naman ng Diyos. Dun sa Roma 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan
at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos pong maligtas tayo sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, magiging alipin naman tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, magiging tagasunod tayo ng Diyos. Susunod po tayo sa kanyang mga kalooban, mga sinasabi niya, yung kanyang mga payo, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, na yung kayo'y laya na sa kasalanan at naging mga alipin kayo ng Diyos, meron na kayong bunga sa ikababanal. Magpapakabanal na tayo, hindi na tayo maglalasing, hindi tayo magsusugal, hindi tayo manloloko, hindi tayo magnanakaw, hindi na tayo mambababae, hindi na tayo manlalalaki, hindi na tayo mang-aagrabyado. Magpapakabanal tayo. At ang wakas naman noon ng wika ni Pablo ay buhay na walang hanggan. Yun po ang paraan para lahat ng kasalanan natin, nakaraan, yung ngayong kasalukuyan, o yung magagawa pa natin, pagka sumusunod tayo, pinapatawad ng Diyos yun. Kasi pag sumunod tayo sa Diyos, hindi naman tayo makakagawa na ng mortal na kasalanan eh. Pag sumusunod ka, maiiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Kung makagawa ka man ng kasalanan, yung mga makasalanang mga hindi naman ikamamatay o hindi mortal. Kasi sumusunod ka na nga sa Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin, kapatid na George. Sana naunawaan nyo. Opo, Brother Ren. Salamat po. Salamat din po, kapatid. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Nanyaan ko kayo, makinig kayo sa pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Kahit halimbawa ayaw niyong sumama sa amin, at least marinig nyo para hindi kayo maloko ng mga manluloko sa ating panahon. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Minsan pa nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin para po makapagbahagi ng ating pananampalataya sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sa lahat po ng ating mga naging panauhin ngayon. Salamat po sa Diyos at umaasa kaming sa tulong ng Panginoon ay muli po namin kayong makakasama sa mga darating pa po nating mga Bible exposition na isasagawa. Kapatid na Eli? Salamat po sa inyo, mga kababayan. Sana po sa susunod, dumalo pa kayo uli. At alam nyo, ang karunungan ng Diyos sa Biblia ay napakalawak para sa ating kabutihan. Here from the time generation in this country who is reading in detail. Voice cry. It's the Jesus is the King of Kings. The church must be called the church of God. He that is of God, he will prosper. Yes, let's study and learn and investigate. I will try. Si Mr. Arwin Legislador, isang freelancer. Tatanong ko lang ako kung ano ang kaiba ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh? You will not get it by your own self.
Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable? Yung knowledge, halimbawa, mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid. Yung wisdom, ano yan eh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, kung ang pag-uusap generally speaking, yung knowledge, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Ayan. Binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa church by the Spirit. Bigayan, hindi yan nakukuha basta. Bigayan. Pag hindi binigay, hindi mo makukuha yan eh. 19:11 ni Mateo. Sa English. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, nakukuha yan sa school, sa mga dalubhasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos. Okay na, kapatid? Yung tungkol po sa tanda na ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay, tungkol po ba sa fingerprints po ba? Ano po yung sitas doon? 37:7 of the book of Job. Pakibasa. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Ayon. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ito ng tao na kanyang nilikha. May tatak yan eh. Ay makikita mo, sa mundo walang magkapareho ng fingerprint eh. So the science of fingerprinting is already in the Bible before we even discover it. May tatak tayo, kanya-kanya, bawat isang individual person. Kahit Siamese twins, kahit identical twins, hindi magkapareho ng fingerprint. Opo. Maraming salamat po, Brother. Okay, salamat po. Okay, salamat po. Tawagan natin naman ngayon si Arsenio Laureano, isang Roman Catholic. Ang bautismo saka yung bautismo po sa inyo po, malaki na po, di ba po, kung babautismuhan. Ang tanong ko, paano po yung anak ng mga kasapi nyo, kailangan ng baptismal certificate kung papasok sa grade 1. Di po. Di kailangan ng baptismal certificate. Ang kailangan po, birth certificate. Pero sa mga eskwela, mga labag sa batas hinihingi yun. nga nila Mga labag po sa batas yun. Ang kailangan, birth certificate, hindi Saka- baptismal certificate. We have a freedom of religion in this country. Hindi kailangan na pabautismohan mo yung bata para lang makapasok sa school. Hindi naman dapat bautismohan yung bata. Yung bata walang kasalanan. Yung bata wala pong pagsisisihan. Bata yon, walang nalalaman yon. Hindi kailangan bautismohan yon. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Kay ang tagsa-tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata siya. Bata, walay ihibalo sa pulong sa pagkamatarong. Wala siyang alam na katwiran ng bata. Bakit mo bobotismuhan? Sabi nung iba, kaya kakailangan botismuhan, may minanang kasalanan. Hindi po totoo yun. Hindi minamana kasalanan. Tingnan nyo mga kababayan sa Iloilo. Napakasama mo namang magulang. Ang dai-dai mong ipapamana, kasalanan pa pinamana mo sa anak mo. Diba? May pera ka, may talino ka, may lupa ka. Ba't hindi yun ang ipamana mo? Kasalanan ang ipapamana mo. Hindi po namamana kasalanan. 19:14 ng Kawikaan. Ang balay, kag ang manggad panublion gikan sa mga ginikanan. Apang ang mahalungon nga asawa gikan sa Ginoo. kita nyo, bahay at mga kayamanan, minamana sa mga magulang.
Ang mabait na asawa'y galing sa Panginoon. Tanyo, ang minamana sa magulang, bahay at kayamanan. Ba't mo naman papamana kasalanan mo? Babaero ka, papamana mo ba sa anak mo yung babae mo? Hindi ho minamana ang kasalanan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kalag nga nagapakasala, mapatay. Ang anak, hindi makantos sang kalautan sang amay. Kag ang amay, hindi magantos sang kalautan sang anak. Ang pagkamatarong sang matarong, mangin sa iya. Kag ang pagkamalaot sang malauton, mangin sa iya. Di ba maliwanag yan? Ang anak hindi mananagot sa kasalanan ng ama. O ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid, sasakad niya. Ang kasamaan ng masama, sasakad niya. So, hindi po pwede yung anak madamay sa magulang. Hindi kailangan yung batang maliit, babautismuhan o bibinyagan. Wala namang kasalanan yun eh. Ang binyag po para sa nagsisisi ng kasalanan. 2:38 ng gawa. Basa. Kag si Pedro, nagsiling sa ila. Hinulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo sa kapatawaran sang tanan ninyo nga mga sala. Kita nyo? Ang pagbabautismo, pagpapatawad ng tanan ninyong mga sala. Meron ba sala yung bata? Wala. Kailangan alam sa batas yun, paano magkakasala yun. Yun po. Okay na po. Salamat po. Next. Sunod po natin si Mr. Palpi Taleon, ng isang Roman Catholic. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa samahan ng dating daan. Dahil nakapunta ako rito ngayon na walang bayad. Wala ako sa Negros. Libre lahat. At nandito ako ngayon, nakakuha ng mga aral na wala ding bayad. Ngayon ang question ko para madali tayo, no? Tutungkol sa bautismo. Dahil nabanggitan natin ang bautismo. Hanggang ngayon nagtataka ko sa akin sarili na bakit si Jesucristo nagpabautismo kay Juan Bautista. Dahil ang sabi niyo na ang bautismo ay para lang sa mga taong may kasalanan, di ba? Si Kristo po. Oo, si Kristo. Kasi po, nagseset siya ng halimbawa. Binibigay niya lang halimbawa na siya, wala nga siyang kasalanan, nagpabautismo siya. Lalo na tayong makasalanan ng dapat magpabautismo. Pakinggan nyo, sa unang Pedro 2. Kay sa sini, mga gintawag kamo, kay si Kristo man, nagantos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing sulundan. Agud nga pagsundo ninyo ang iya mga tikang. Ayan, nagbigay sa inyo ng halimbawa upang magsisunod kayo sa mga hakbang niya. Si Kristo po nagseset ng example. Hindi ibig sabihin, kaya siya nagpabautismo, may kasalanan siya. Nagpakita po siya ng halimbawa. 10:39 ng Marcos. Kag nagsabat sila sa iya, sarang kami. Kag si Jesus nagsiling sa ila, ang tagayan nga akon imnan ninyo. Kag sa bautismo nga ginbautiso sa akon, bautisuhan kamo. Ayan. Sa English, ang sabi ron, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of. And with the baptism that I am baptized, with all shall ye be baptized. So, nagbibigay halimbawa po siya. Gustuhan ng Diyos na mayon, di ba? Opo, wala po siyang ginagawang pansarili. 12:49 ng Juan. Or, I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang nararapat kong sabihin at kung ano ang nararapat kong salitain. So, lahat po ng ginagawa niya, pinagagawa na. Pwede pa sa Brother Sige Lenny. po.
Kasi hanggang ngayon, nalangan pa rin, may alinlangan pa rin ako sa akin isip. Tungkol dito sa mga hayop, di ba ginawa ng Diyos yung lahat na hayop, di ba? Opo. Ibig sabihin, mayroon ding pagmamahal ang Diyos sa hayop. Ba't yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao? Minsan, mga banal pa yung kinakain nila. Sana yung mga buhaya, mga pating sa dagat, Kumakain ng tao. kumakain, pumapatay ng tao. Saan ba ang punta ng Ganito kaluluwa po. ba yan sila o wala? Ganito po yun. Ang katakdaan po ng Diyos, ang tao, matatakot sa kanya yung hayop. Basahin po natin ang Henesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Ano? Dapat matakot yung pating, matakot yung balyena, lahat ng hayop sa dagat, pati ibon sa himpapawid, pati mga pispis, ibon, o pati yung mga gumagalaw sa lupa. Yun po ang natural. Tanyo yung ahas. Kahit ang ahas yung cobra, yung king cobra, pag dadating tao, takot yun eh. Pero bakit po ngayon may kumakain ng tao? Kasi nawala po yung wangis ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. Maraming tao nagpapakasama. Nawala yung wangis ng Diyos, yung terror na dapat sana maramdaman ng hayop na wala rin. Siya na ngayon ang kinakain. Kita nyo? Dahil nawala po yung wangis ng Diyos eh. And God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Let them have dominion over everything on earth. So, lahat ng bagay sa mundo, sakop natin tao, sa kapangyarihan natin. Eh, ba't nawala yun? Kasi, hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ayaw na nating sumunod. Naging parang hayop na rin tayo. Pakinggan nyo, Kalawang Pedro 2:12. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali. Natawo nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloi. Laglagon sa amuman nga paglaglag kaupod nila. Ayan. At this, as natural brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of things that they understand not, and they shall utterly perish in their own destruction. So, naiwala po kasi ng tao yung kanyang pagkatao eh. Parang naging hayop na rin siya. Kaya ang hayop, nagkakainan yan eh. Kaya yung mga hayop na tao ngayon, mahilig din kumain ng hayop eh. Kahit payawa, kahit sawa, kinakain, lahat na. Kainan na lang. Nawala kasi yung image and likeness of God, which will dictate our dominion over the lower forms of life. Naiwala po ng ibang tao. Kaluluwa ba yun sila, Brother Rene? No? Nasa 12 Gs po ng Hope. Sa iya kamot, yara ang kalag sang tagsa kabuhi nga butang, kag ang ginhawa sang bugos nga tauwanon. Lahat po ng buhay may kaluluwa. Kaya lang, yung kaluluwa ng hayop, hindi pupunta sa langit yun. Thank you. Ibang usapan po yun. Next! Sige po. Sige po. Kung katanungan ko pa itungkol po sa saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Hindi ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya. Bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth. Meron siyang sariling lupa. 8:31 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang His earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, nga nagakasadya sa iya duta nga sarang mapuy-an. Kaya, sa kanyang duta
nga sarang mapuyan. Yan. Brother Eli, saan po yung makikita yung lugar na po na? Hindi ko alam yun, iho. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao. Saka yung pangalawang katanungan ko po, paano po nagkaroon ng verse yung Bible? Ng verse? Opo. Sino po yung unang gumawa ng ganung ano po? Unang-unang naglagay, chapters muna. Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Nilagyan niya dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung dumandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses, si Robert Stephens, ang naglagay naman chapter, si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kaya nagkaganyan ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila, hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kadugtong yung 6. Pumuputol na, hindi na tinutuloy nung iba. Naliligaw tuloy yung iba. Ganun. Pero, dapat basahin po. Brother Eli, meron po ako isang katanungan po. Huli na po. Kasi po, ex-INC po ako. Matagal na po hindi sumasamba doon. Pinapapirma pa ako nila ng parang dokumento na titiwalag ako. Hindi ko po pinipirmahan. Ano po yung magandang gawin ko po? Huwag ka pipirma. Walang ganung batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung mo ititiwalag ka nila, pipirma ka. Hindi ganun. Yan lang po. Maraming Okay, salamat. salamat po. Ako po ay si Manny Benedicto, isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to heard from you that you are after for the truth. And I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6, "My people shall know my name. In that day they will know that I am He that speak to them." Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 1919. 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin. Kung hindi, yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya, kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrew of Hebrews? And his name was given from above and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, look sa very same verse that you have used. Basahin uli natin ang 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po, hindi Jesus. Sa Latin, Jesus. Yesu. Sa Greek, Yesu. Sa Hebrew, Yahshua. Yan po. Isinulat, tatlo nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng
isinulat niya sa Greek, Hebrew pa rin ang susulat niya. Isinulat nga sa Greek eh. At isinulat sa Latin, Hebrew pa rin susulat. Hindi po. Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na itatranslate. Pakinggan nyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had the king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue, at his name Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name maiba? Pumapayag. Sa Hebrew, Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yun. Pero nung isulat po ni Saint Paul ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did not use the word Messiah or Yahshua. He used the word Jesus or Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ang katumbas nun, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Christos. Kaya po, kung gigrego mo, gigreek mo, Jesus Christos or Yesu Cristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo. Pag tinagalog mo, kung tayo naging alipin ng Kastila, nahawa na tayo dun sa Silya. Ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, salumpuit Salumpuit. Ewan ko sa inyo, sa Iloilo, kung tawag dito, Silya to Silya po ito Kastila yung Silya Pero ginagamit natin, legal yun. Ganon din po, kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo. Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Okay, wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, umalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung, taga-rumblong ka, taga-aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo, mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Kagaya nung Essene community. Yung Essene community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila Parang ganito, ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Diba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba nahihilo lang ako rito Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba Ano pa ibig ko sabihin? Nung umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo. Kaya, kung Bisaya ka, talk to God by your tongue. Doon man sa amin sa Ilocos,
Apo Diyos. At Pampanga naman, Ginoo. Oh. Sabi naman ng German, God. Sabi niya. Sabi naman ng Latin, Dio. Sa Kastila naman, Diyos. O sabi naman sa Tagalog, Bathala. Pare-pare. Magkakaibang wika. Ngayon pipilit mo, nasa Bisaya ka, Hebreo pa rin. Mali naman yun. Kaya nga, binisaya na tayo. Binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa Cebuano, amahan namo. Sa Iloilo, amay namo. Tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, parang rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika. Ano po ibig ko sabihin? Hindi masamang tawagin natin ang Diyos sa wika nating sarili kasi siya ang may bigay ng ating sariling wika. Hindi po masama yun, kapatid. Halimbawa, tinawag ng mga Griego, Apollyon. Tawag naman ng mga Hebreo, Abaddon. Tutul ba tayo? Pareho lang naman ang kahulugan. Ganun po yun, kapatid. Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin alam ang pronunciation. No? I will read for everybody to hear. Hindi po, pwede hindi ba? natin. Pero kasi alam ko, basahin yan eh. Yod, He, Wow, He. Ibig sabihin, Yaw, Hu. Hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito no? po yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, thanks. Ganito Hindi po. ako, I'm not Sandali lang against po, you. sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Y, H, W, H. Yod, He, Vaw, He. Yan. Hindi huya-hu yan eh. Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam nyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Nyo? The pronunciation was lost. Or long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at dun tayo maliligtas. Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang spekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sinusupply nila yung right vowels. Ngayon, sino magsusupply? Kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid, naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 111 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan niyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi rito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun na nakasulat eh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko.
nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Tanungin ko kayo, sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pagsamasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on naman. Di naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Pruweba, dapat may batayan. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a dear, B, A, dear, A, a drop of so. Me, a name I call myself. Follow the way to tamo, pag meron tono, nakakaintindihan tayo eh. Ilagay natin sa tono. Ang tono ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo ang pronunciation nito? Kayabangan lang yun, di totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam nyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, ma. Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya? Jehovah? Anak ka, tawag mo sa Kanya, Manamin nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. As it is in heaven. Alam nyo to ha? Give us this day our daily bread, and forgive as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
tawag mo? Our Father. Sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang father mo, may pangalan. Diba, pangalan ng father mo, Pedro. Sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan kundi, tatay, tatay, sakluluhan mo ko. Amen? Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Ama na yun, naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay Bisaya, kay Hiligayno, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw ay galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. May problema pa ba tayo doon, mga kapatid? Tama na yan. Kaya baka na lang dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, pagpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon, I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. Alam ko malalambing kayo. Ako hindi malambing. Diretsahan po ako eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Ihiwain mo. Yung gaganunin mo, sabi nung pasyente, aray! Atras ka na. Gaganunin mo ulit, aray! Atras ka na. Maghapon kayo, aaray ng aaray. Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, biyaan mo siyang umaray. Tanggal. Buka na. Tanggalin na yun ano. Sara uli. 2 aray lang, tapos na. Tama ba yun, ma? Salamat po. Sana basbasan ng Diyos ang bayang ito ng Iloilo. At sana magtagumpay kayo, mga kapatid, sa inyong paghahanap sa katotohanan. The words of God heal. One of the most important things in life is know the essence of living. Let us serve nobody else. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the I'm Richard Nash in this country who is reading in detail. Voice crack. It's being gathered. Jesus is the King of Kings. The church must be called the church of God. He that is of God, he will God's word. And see that here to study and learn and investigate. I will try. Inihahandog namin sa inyo ang istasyong nakalaan upang magsiwalat at magbahagi ng katotohanan sa mundo ng reliyon 24 hours a day, 7 days a week. Ang Truth Channel. Ang Truth Channel ay binuo upang abutin ang bawat tao at bahaginan ng malalalim na kaalaman na nasa banal na kasulatan.
Magsalaysay ng mga kwento ng pagbabagong nagbibigay inspirasyon, pumalakay ng mga pagsusuri at pagsisiyasak na ukol sa Biblia at marami pang iba. Truth Channel. Truth above all. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang tayo po ay makapagbahagi ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos na binabasa ng kapatid na Eli mula sa banal na kasulatan. Mga suliranin tungkol sa pananampalataya at mga bagay na pang-espiritual ang atin pong dinudulang sa mga ganitong pagkakataon. At amin pong i-welcome ang ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa ibayong dagat. At tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng iba't ibang ginagamit natin ng mga satellite providers sa iba't ibang panig ng mundo. At tayo po ay mayroon ding live streaming na ginagamit para sa lahat ng ating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo ay napapanood nila dito sa ating Worldwide Bible Exposition. Kaya aming paanyaya ay magbukas din kayo ng inyong mga banal na kasulatan at atin pong suriin at ating tignan ang mga bagay na dapat nating matutunan at kaalamang dapat nating mataglay pag ang pag-uusap po ay ang ating mga pananampalataya. Amin pong ipinagkakaloob na sa inyo ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si Brother Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o pagdalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay. Pangunahin na sa lahat ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na mai-share, to share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na, masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans sometimes tend to kill another human because of hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit. Masama po yung pagpatay.
na kaya ka pumapatay dahil nga sa galit, masama po yun. Palagay nyo, alin kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwaan ng barkada, papatay sila. Yan po ang ating sosyedad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba. Ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon. Pati yung kasamaan ng grupo, yung group crimes, mga sindikato na nanloloko sa kapwa, namumuwersa, yung mga paksyon, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga division, mga paksyon-paksyon, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan natatapos yun eh. Kahit gaano ka po makapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magat. Nakalimutan natin na meron tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong set-up ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Po. Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong set-up na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa ikalawang Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos,
Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig. Kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh. Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Ayan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, nawala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalog na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot. Sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang kahatulan, wika ng ating Panginoong Hesus,
naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman, bakit mas mabuti naman ang wag pumatay, ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung wag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang, hindi sumusunod? Bakit mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan? Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may lunas sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At nakakonekta na po ang Darwin, Australia. Umpisahan po natin doon sa Ibayong Dagat. Si kapatid na Geoffrey Agbayani. Australia, come in please. My question is, I'm going to ask concerning about the Church of God. So what I want to know, like, who are the founder of the Church of God? Can you explain for me 1 minute or 2 minutes? So I want to know. First of all, we want to thank you for your coming to our place in Darwin, Australia, Brother Peter. To your question, who are the founders of the Church of God? In the Bible, the founder of the true church is God Himself. The Church of God is the church in the Bible. I want you to please pay attention to what I'm going to say. We do not have, in our times, we do not have any authority to found or to establish a church. That is the biblical teaching we learned from the Bible. Nobody has the power or has the authority from God to establish a church on earth. That is 127:1 of the book of Psalms. Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. This is a sure pronouncement of the word of God. Except the Lord build the house, they labor in vain